Okay, Richie. Confident ka na yayaman? Yes. Kasi kung hindi po hindi ko iisipin yun eh, wala akong magiging goal eh. Sa pagyaman, una, pray. Maging paglilingkod ko po sa Panginoon, naniniwala naman ako. God will provide everything. And then, kaya nga po, sa hanap buhay namin, kahit ganyan, nagsimula sa maliit. Kasi nagsimula po talaga ako ng 2020, 300, 400, 500, yun lang ang kita ko. Talaga? Masaya na ako ng Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Pagdating sa third location, finally, andun yung may-ari at pumayag siya na ipa-harvest yung kanyang malunggay. At ayun, nakakuha tayo ng marami, ang gaganda ng dahon, mabait yung may-ari, nakipagbiruan sa atin, nakakuha tayo, naka-harvest tayo ng enough na dahon. Mahigit 20 kilos pinakuha natin na yan. Okay. Okay? Doon na sa trike. Oo. Kaya yung asawa, tansyado kung ilang kilo. Benching ko lang daw. 14. Tapos ito, isama natin kuya. Kaya mo naman. Ah, hindi kaya. Okay. Palit tayo. 14 at saka... Aba, 14 rin. 28. Kuya, ang galing no. Magtatanim ka lang, may mag-harvest yung bibili no. May anihin sila. Babayaran ka. Pag may tsaga, Oo. Wow. Baon niyo yung timbangan. yumaman na sila dati alam timbangan. Tagta. Nabubuking ah. Yumaman na sila sa malunggay. Kuya, anong pangalan mo ulit? Alvin Gonzales. Si Kuya Alvin Gonzales, siya po ay may maliit na taniman ng malunggay. Pero yung maliit na space, kuya, kumikita, no? Oo, malaki pakinabang. Malaking pakinabang, oo. Kahit pa paano nakatuwang sa anak ko yung kahit pa paano sa pag-aaral. Oo, talaga. Tapos walang alaga masyado. Magdidilig ka lang kung may oras ka. Oo, pag oras lang, pag wala kang oras, wag na. Pero pagdating ng 30 days, harvest na nila. Isang buwan lang yung harvest na yun. Oo, diba? Thank you. Thank you, kuya. Okay, time check, 7:52. So, pauwi na tayo at ipaprocess natin yung malunggay and then ready na mag-deliver. So, ngayon magkakamada na tayo. Opo, mag-ano na. Magtatalbog na ng malunggay. Pa-process na nga po natin. Tapos, kamada na. Diretso na sa kamyas. Hindi natin na-complete yung 40. Hindi po. Sa oras eh. Yung oras. Opo. So, kung may oras pa tayo, hahanap pa tayo. Opo, mga pampa 10 kilos pa po, ganun. Yun nga sana ang una natin dinaanan kanina. Oo. Makaka 10 kilos sa yun. Oo, makakakuha ng 10 kilos. Kaya lang po yung oras. Mapapagalitan po kasi kami ng mga kasama sa jeep. Pag na-relate, dahil naghahabol po sila ng buyer. Oo. Kaya gusto nila maaga. Pero kung masya-short naman po kami, kunyari, yung pan-supply sa suke, kumukuha po kami sa katabi namin yung sinasabi ko sa inyo tito ko. Oo. Kumahango na lang kami sa kanya para lang masupplyan yung suki. Para lang may bigay sa suki. Opo. Huwag lang sila makakabili sa iba dahil kahit wala kang kitain. opo, ganon. Ganon ginagawa namin. Basta maalagaan lang namin na sa amin sila tuloy-tuloy yung nakakakuha. Oo. Huwag lang bibili sa iba. Opo. Kasi baka sukiin po ng iba. So, ang requirement nila ay 40 kilos, no? For today. But apparently,
dahil 8 a.m. na, wala na tayong oras, kailangan na natin bumalik sa bahay nila kasi ipaprocess pa yung mga gulay. Dahil by 8:30, dapat nandun na tayo sa meeting place. Ipaprocess na sila. Okay. Ito po yung iba namin Dito na yung sili. Ito yung kangkong wala pa, darating na rin. Okay. Ito nilagyan po ng paracetamol. Ito po yun. Ayan, Ilang nilalagyan po peraso? na- Pagka po ganyan, 30, 20 pieces po nilalagay namin. Gastos din, Po. Pero ito po, nabibili namin piso per piraso lang naman. Yung paracetamol. Pagka per kahon. Yung Pagka murang, po, lang. press, tas maraming yelo. Ito, so dagdag yelo. Po. Yan, ganyan. Mm. Para malamig na malamig. Ganun. Ilang minuto dyan? Saglit lang po. Yung makaramdam lang siya ng lamig. Gamitin mo na sa delivery. I-deliver ka ba? Nandarin ba kayo? Para dami na kami sa Tibet. Boss, ikaw? Ikaw? Bihis ka na. Madam, magbihis ka na. Baka malate ka. Eh bakit? May party ka? Hindi, pupunta na Balintawak. Ay, ikaw magtitinda ron? Oo. Binubuhay nga lang po niya ako. Kaya pala, yung malunggay, kahit nasa loob ng kotse, lanta pag ano. Ayo po, pagka hindi siya nababasa ng Yelo ganyan. at paracetamol. Opo. Sige. Subukan natin mag-process din. Ito si Kuyang. Ito pa isa si Kuyang yung nangunguha rin ng malunggay. Ha? Bago ko na matuklasan yun na yan. Ano po? Sisikat po kayo tayo. Eriko, Opo. ang lamig. Kilala niya? Tama pala kayo Sa malunggay po, Opo. tumitingin sila kung paano i-process yung malunggay eh. Tinitingnan po nila kung paano ginagawa sa malunggay. Okay. Tapos, papagpag. Nakamay ka ko. So ano yan, Angelica? Fresh Yun po pala, follower niya yata yun. Kilala po kayo eh. Sino? Yung may malaking bahay po yung may tracking. Ano sabi? Kilala po kayo. Sa kayong araw po agri. Lagi raw po siyang nanonood sa inyo. Keng. Ayun po yun, nakatingin po sa inyo. Bilis ako. Iwig ka magkabay. Pero na lang dapat sa akin. Kaya na siguro. Ba't muli nagyan ng yelo pa sa ibabaw? Pabaon po kasi mag-iinit pa rin po siya pagka po walang yelo. Mag-iinit pa rin. Opo. Isang yelo, isang sako. Hindi po, mga 5 ganun. Grabe ha. Pabaon. Parang may ibang dahon na nahalo doon. Malunggay yun. Ang malaki. Yung pinaka mababang brand lang po ng paracetamol ginagamit namin kasi pag biogesic. Mahal yung biogesic. Malalaki po puhunan. Galing oh. Galing nilang dalawa. Pagka mga gwapo asawa, ganyan po talaga yung mga babae. Sila bubuhay sa amin. Dapat sila magsikap. Opo, magsikap po talaga dapat sila. Ganda ng asawa niyo. Hiramin ko talaga yung gulong ni Kim. Swerte niyo. Pag pogi ang Hindi, sila asawa, po ang dapat swerte sa magsikap. amin. Sabagay, pinaghirapan din naman po nila kami ligawan ng mga panahon na kami eh. Di ba, Kuya Rich, pagka nabasa, buwibigat din. Opo, Hindi, nadadagdagan pero po. nabilang na yan eh. Natimbang na eh. Tapos po, pagka binenta, nadadagdagan din po ng kilo yan. Mga 2 kilos, sa 20 kilos, sa 30 kilos po na yan, nagkakaroon po kami ng dagdag na 2 kilos. Ganun. Pero meron po kasi magagaling talagang buyer eh. Ano? Alam nilang pagkabasa eh, nadadagdagan. Nagpapadagdag din po sila ng timbang. Kasi kapag natiktik yan, wala na eh. Talaga? Opo, meron matatalino talaga eh. Sanay din eh. Opo, alam nila eh. Kung bawas mo lang din sa gasero. Opo, yun man lang. Tsaka yung sa yelo.
Tapos isang timpla ulit. Bahay mo ka. Hindi po, dadagdagan lang ng tubig. Ah, kaya? Yan ang, Kaya? apa yan eh. Tatapusin na po nila dyan. Eh. Pati ito? Apa. Hindi, nagsipag-asawa kayo ng pogi. Aday ngayon eh. Ilan na ibigay yan? Ay, talaga pala si Catherine na kaya pala eh. Kaya pala eh. Tapos, Angelica, pagdating mo doon, ilan ba yun? Ako nang bahala dyan. Ilan ba yun? Alin? 14. Angelica, magbihis ka na. Baka hindi ka Nabawasan makapag-make pa. up. Okay na yan. Madali lang ako mag-make up kahit wala sa daan. Ito tito ko po. Lipstick lang po. Ay, hello po. Magandang umaga po. Opo. So kahit ilagay mo na sa ibabaw ng jeep yan, walang problema. Kuha ko dalawa pa ron. Magkano po isang yelo? 5 piso. 4 po. Sa amin naman po ito. Ay, tindahan nila sa harap. Apo, yung isa puro. Ay, isa lang isa. Ay, tatlo. Time check, 8:15. 8:30. Gaya ka na. 8:30 dapat andun na, di ba? Hindi, alis po kami rito 8:30. Aalis dito 8:30. Asan ibang kalakal? Darating po yan. Hinihintay pa. Apo. Sa bagay, nag-aantayan naman kayo dyan. Nagkakarga pa naman po sila ron eh. Pagdating nila 8:30, kakarga nila yung mangga. Lagyan mo sa ilalim. Yung natabihan ng yelo, hindi mangingitim. Hindi po. Lahat mo ng leafy vegetables, ganyan, kahit alubati. Hindi. Hindi, ito lang po Ang malunggay ano, kasi malunggay nalulugas po eh. Nadagdar-dry kasi ito eh. Naantok na po tayo kasi ano. Ang aga niya po siguro lumakad na. Oo, alas 2 ng madaling araw, gising na eh. Tulog ng alas 12. Ito na. Ang talbos ng Ito na kamatis ba? pa lang po yan. Talbos pa lang po yan. Kakasya yan. 12 lang yan. Asan yung kangkong? Darating po yan. Nasa na ba sila? Nasa daan na raw po. Kumusta tong hanap buhay mo, Richie? Sa amin naman po eh. Kasi sabi ko nga po, basta masaya ka lang sa ginagawa mo, hindi ka naman mabubugnot kahit na hindi ganun kalakas kumita. Kasi kami po, small time biyahero pa lang po kami. Hindi po katulad nila Ate Minnie, ni Kuya Jomel. Kung nakita niyo Jomel doon, talaga malalaking biyahero. Malalakas sila. Kami po, parang ina-enjoy lang, ganun. Pag sinabi mo malaking biyahero, ilang kilo ang linuluwas nun? Ay, marami po eh. Daan Libo. kilo. Libo. Kasi siguro yung 5K a day, kinikita nila. Baka hindi lang. Sa Timini, ewan ko po, mga ganun. Pero si Kuya Jomel din talaga pinakamalaki. Yun po kasi may-ari ng jeep eh. Ah, siya may-ari ng jeep. Kami po, May gulay din siya at the same time. Apo, pinakamarami po siyang gulay. Alugbate, talbos ng kamote, minsan may malunggay din siya, mangga, lahat ng klase, saluyot, ganun po sila. Oh. Tanglad. Binibili rin niya lahat. O may farm May din siya. patanim po siyang iba. Yung iba naman, binibili naman lang din po niya. Yung talbos po niya, alam ko kay Timini rin ang gagaling eh. Ah, Kaya sa Timini, nakita niya po yung kolong-kolong nila Timini, punong-puno Punong-puno. talaga. Eh, kung compare po dito, ayan po yung kangkong. Oh. ayan na yung kangkong. Eto, mas maaga Yan ang- nagagayak to. Pagkahapon pa po yan kinuha, kahapon ng hapon.
Oh. Nagulat ka ba? Wala ka na namang malunggay Wala doon? na naman eh. Kasi mataas yan wala eh. Tingnan mo naman ang lin eh. Natutunan ko akyatin eh. Hindi, ice belly na eh. Oo, nakakita pa ako sungkit. Ito po isang may-ari ng malunggayan na kinukuhanan po. Ay, hello namin. po. Tatamnan ko pa ulit na sandaan yung kadugtong. Ilang bundle to? Yung kangkong. 12 to, Gel. Yan, kapatid po ng Angelica yan. Kasi maging bata na yun. 12, minsan isang buyer, kukuha ng 3, 4, no? Tatangalin tayo, marami. Di ba? Minsan isang buyer, 2, 3 Apo, kinukuha ganun. eh. Hindi kang araw eh, mahal na araw eh. Lalakad sa bukid yun eh. Mahal din po siya, kasabay ng talbos pagka namahal yung kangkong. Magkanong ano ngayon ang kangkong sa Balintawak? 100 to 120 po ata. Mataas, ah. Bantahan. Minsan 80 lang, di ba? Opo, pagka po yung nag-uubos, yung kanyari, mag-uuwi na, meron ka pa. Ibabargain na lang po ng 80 na. 70, 80. Ito si Abby. Hello po. Lagi po kami. Ay, salamat po. Salamat po. Oo. Ma'am, anong pangalan niyo, sir? Wilfred Palomo. Sir Wilfredo. Well, sir, kami lagi nakakon sa inyo. Kahit saan kayo nag-vlog eh. Lagi kayo nanonood. Nakita ko kayo kanina eh. Sir ka pa yun. Sige, sir. At inahabol namin sila. So, okay. Apo. Thank you. Thank you po. Ay, sige po. Okay, time check. 8:33. So 8:30 talaga dapat umaalis dito. Okay, malapit na tayo sa meeting place nila. Diyan na yung jeep. Ay, wala pa. Wala pa. Okay, nauna tayo. Naunahan natin. Andito na yung mga mangga. Mahal ba yan? Papaya. May papaya. Nauna ba tayo o na-late? Maga na buno. Nauna. Maga ka na buno Andyan, ka? andyan pa yung mga mangga, oh. Niloloko ka dyan lagi, oh. Nakakot si Sophia eh. Napunot yung charger ng cellphone. Ayun, na yun yung truck. Kaya baba ka na. Ay, late sila. Pinalikan na lang. Na-late kaya? Hindi po, sakto lang eh. Ngayon pa lang din po. Eksakto lang. Darating lang yun. Pero andyan na sila sa loob. Pa yung iba po nandiyan sa loob. Sa Timini, nandiyan na sa loob yan. Marami lang. So may darating pa. Baka kaming dalawa na lang po. Nung naiwan. Ay, naiwan natin kanina. Andun pa. Opo. Pero kasunod na rin po natin. Natatandaan nyo kung kanini ang inyo. Opo. May mga layer-layer po kasi sila. Kasi iba may pangalan. Okay, yun naman pahinante. Kabisado na po. Kung ano yung kalakal namin. Gano'n. Kanino? Galing. So, deliver na. Marami pang kulang. Nandiyan na ba siya, Timini? Timini, nandiyan na? Wala pa. Wala pa po pala sa Timini. Mas maaga pa tayo ngayon kaysa naman nagdaang araw kami. Oo. Hindi masisira na ginaganon-ganon. Hindi po. Hindi naman siya nalalamig. Brad, sorry. Gumulong sa buhangin eh. Nandiyan na naman siguro lagyan ng tubig. Binasa naman nila yung kangkong. Binabasa po nila ng bagya. Ayaw, mangga pa rin. Ang kalaban yung sa kangkong yung mga nanggagaling ng Rizal. Sa ano po, Baliwag, sa Pampanga. Yun po talaga maraming magdala. Pampanga. Sila po yung laging maraming dala. Galing mga ilog. Po, ilog.
Yung iba, tanim po ata sa pitak talaga eh. Mapapaya ako eh. Oo, tatanim sila. Parang ginagawang parang palay. Opo, pagka kunyari tag-ulan po, hindi nila natataniman ng palay dahil laging may tubig, yung bana. Oo. Lagi silang tubig. So kangkong na lang po muna nilalagay nila. Tapos pagka second crop, doon na sila nagpapalay. Pinapatay nila yung kangkong. Kumusta, Richie? Ayos naman. Ayos naman po. Sabi ko nga po sa inyo, masaya naman kami sa hanap buhay namin. Nag-try din po kasi mag-farm ng itik, mag-poultry ng itik, Oo. Ito, nagdatingan na sila. Adjust ka lang po ha. Aba. Dumating tayo sa meeting place, napaaga tayo ng 1 minute lang bago dumating yung sasakyan. At nag-unload sila kaagad. At hindi rin nagtagal, dumating na lahat yung mga ibang kasama nila at umalis na kaagad yung sasakyan papuntang Balintawak. Na-try mo Mag-poultry ng itik, kumusta? okay, magpastola. Nalugi po ako ron. Dahil? Nagka-bird flu po eh. Oo. So natapatan ko po yan. Tapos nag-ano po ako ng baboy. Doon po ako ASF. nagsimula. Inahin. Oo. Na-ASF naman po. ASF naman. Diyan po ako nag-start magbiyahe. Ulit. Nahinto po kasi kami since 2010. Nahinto na po kami kayo. magbiyahe. Tapos 2021 na lang po ulit ako. Ay, 2020. Nung nabalik po ako. After nung lockdown. Yun, nabalik po kami Doon na kayo magbiyahe. nag-start Doon na ulit. kami nag-start. Yun. Eh, sa experience naman po, maganda naman talagang kumita sa gulay. Oo. Lalo pag may sariling patanim. Kasi may time po, nagpapatanim kami ng patola, Oo. ng panigang na yan, Oo. dahon ng sili, ganyan. Tapos yung malunggay, yan po ang regular namin talagang... Malunggay talaga. Apo, ang regular naming kalakal. Hindi nawawala yung malunggay. Opo, automatic po yan. Hindi nawawala malunggay sa bawat biyahe namin. Bakit malunggay ang main mo? Hindi ko po alam, parang nahiyang, ganun. Hiyang. Oo, Hiyang-hiyang parang- din, no? Opo, Hiyang-hiyang. yan ang naging maganda sa amin dating ng tita. Ganun. Oo. Kasi kung hindi naman di po sa malunggay, katulad niya, kung kangkong lang, ala. Pero yung malunggay, pagka maganda po bentahan, maganda talagang kumita. Si Angelica naman po, pagdating ng 11 yan, sa biyahe, 11 po kasi dating nila ng Balintawak, hanggang 3 p.m. ganun, or kuminsan ginagabi kapag ka talagang matumal, Talaga? inaabutan talaga sila ng gabi. Pero pagka naman po 3 p.m. nakakaubos na sila, mga 6 Larga p.m. na. nandito na yun, So hanggang sila, 7 p.m. yung buong grupo, hindi aalis na mayroong pang natitira? Opo, maliban lang po kung talagang wala ng tao. Kung talagang nakita nilang wala na pag-asang mabili to, konti na lang naman, iwanan mo na yan. Mabenta siya hindi, iwanan mo na yan. Kasi gusto na rin mamahinga ng iba. Kung alang-alang lang naman sa konti mong kalakal, mapupuyat pa sila o magtatagal pa sila, iwanan na lang po. Iwanan Payag na naman lang. kami ron. Opo. Sinong kukuha nun? Wala na po. Wala na. Opo. Minsan, kapag kunyari may survey pa Kinabukasan, kami, halimbawa maano ba may yun? survey pa kami, dinadagdag na lang namin sa kanila. Kaya Para lang masayang. Pero Oo. bayaran nila hindi, okay lang po. Ganun Oo. na lang ginagawa namin. Huwag lang masayang. Pang ano mo na lang sa suki para Opo, mahaling ka para- lalo na suki. Sa experience naman po sa biyahe, sa lahat naman ng hanap buhay talaga, mahirap. Pero pag in-enjoy, okay lang. Tapos yung kita naman po sa amin, sa experience naman, okay naman po. Tulad nga po, nakapagpagawa nga kami ng bahay. Na bahay. Kaya lang talagang sa bawat negosyo, wag lang hahaluan ng bisyo. Tama. Kahit maliit lang po talaga kita. Oo. Sa Makakaipon isang at araw makakaipon. magkano ang neto mo? Neto ng mag-asawa? Sa amin po, yung 1.5 to 2,000 po. Araw-araw. Opo, araw-araw. Wow. di Pero ba- pagka Sunday, ala po talaga kami biyahe. yung Sunday lang. Agad talaga. So more or less, mga 50 to 60,000 monthly. 50? Hindi naman po siguro. Kasi 1.5 di 45 na yon. Sa 4 days po, leles natin yung Nga pala. Tama. So mga 40, ganyan. Ganun 30 to po. 40 sabihin na natin. Opo. Kasama na yung tumal. Ayun, ganun. No? 30, yung 30 talaga. Kasama na itong malda. Kasama tumal. Talagang Maganda na rin yun. Opo. Kaya nga po sabi ko, mag-abroad ka pa. Iyan lang din naman ang kikitain sa abroad pag wala ka pinag-aaral. Baka mas maliit pa. Opo. Wala ka pa may sa pamilya mo. expenses pa. Dito po yung expenses, buong pamilya na yung kasama. Oo. Kaya malaki man ang expenses, kasama na yung pamilya mo. Oo. Sabi mo nga, ikaw ay isang maliit lang na Opo, na biyahero. Opo. Paano kung ikaw ay lumaki kagaya nila Ate Mimi? Sino pa yung mga ibang malalaki dito?
sa grupo nyo? Si Kuya Jomel, yan po Si talaga. Kuya Jomel. Opo. Pag naging kagaya kayo ni Kuya Jomel, hayahay na. Makakaipon-ipon na po. No? Makakaipon Sa na ngayon talaga. po kasi talagang yung bahay, kaya nga po 2 years, sabi ko nga po sa inyo, 2 years na namin pinapagawa yan. Gusto ko po kasi talaga, kumbaga makatayo muna kami ng bahay bago mag-aral yung anak ko nang talagang mag-aaral na. Makakapagpanda po kasi kami pagka medyo gumanda-ganda na yung ano. Oo. Kasi kung hindi ka nakapagbahay ngayon, pagkatapos mo nang magpaaral, doon ka palang makakapagbahay. Saka, opo, saka marami talagang mga vendor. Pagka yung kita nila inaagad lang din sa mga bagay-bagay, hindi po talaga kaya. Hindi lalago. Pero po kasi sa amin, mas matatagal na rin vendor, pero hindi talaga sila. Kung sa bagay, relatively, mas bago ka kaya sa akin na Ate Mimi ka na Opo, Kuya opo. Jomel, no? Mas bago po ako talaga. Mas bago ka. Opo, Diba? So, understandable. But sooner or later, aabot ka rin sa ganong Opo, kalaki. yan talaga yung pinaka-goal namin. Kaya nga po sabi ko sa asawa ko, after ng bahay, mag-iipon tayo, pambili ng lupa na bukid para meron tayong sariling taniman. Para may Yan po sarili. ang usapan namin. Mas maganda pa pag may sarili ka. Opo, mas maganda po. Kasi lahat po ng pagbibilan nun sa amin mamura siya, mamahal siya, sa amin yun. Kumbaga po, wala ka nang babayaran Iintindihin na pakturahan, ganun po. Ang masarap lang sa biyahe namin, wala po kami specific price. Halimbawa po yung talbos ng kamote, pag namura yung bentahan, mura rin namin babayaran. Kumbaga may adjustment po. Hindi yung katulad kasi yung mga palengke na hinahango lang yung gulay bagyo, di ba may price po kagad yun. Kaya pag bumaba yung presyo niya, talo ka. Talo ka. Opo, kaya hindi ka pwede. Mapupunta lahat sa upa, sa Opo, gastusin. ganun. Ang expenses po kasi sa jeep, halos 1,000 Jeep, pwesto ng balintawak, pagkain ng 1,000 po talaga, plastic, yung mga mga pagkargador, pahinante, yan. Pinost po namin yan, 1,000 po yung nagiging expenses namin. Kaya nga po yung iba, nagtatanong bakit ang mura pa rin ang hango namin ng gulay. Sabi ko kasi sa expenses din tayo nagkakaroon ng problema. Hindi katulad ng iniisip ninyo na nababalitaan nyo, ganun ang bentahan sa balintawak, pero ang kuha lang namin ay ganun. Kaso may expenses kami Hindi po yung parang kung magkano ibenta namin doon, amin na yun. Hindi naman po. Hindi ganun. Okay, Richie, confident ka na yayaman ka? Yes. Kasi kung hindi po hindi ko iisipin yun wala akong magiging goal Sa pagyaman, una, pray. Maging paglilingkod ko po sa Panginoon, naniniwala naman ako. God will provide everything. And then, kaya nga po, sa hanap buhay namin, kahit ganyan, nagsimula sa maliit. Kasi nagsimula po talaga ako ng 2020, 300, 400, 500, yun lang ang kita ko. Talaga? Masaya na ako nun. Kasi ang usapan po namin ng pamilya ko, ang mahalaga, kumita ako araw-araw. Kasi ang breadwinner po namin, yung isang kapatid ko na teacher. Ngayon, ang usapan namin, kailangan makakatulong ko kayo kahit na sa maliit na kita lang. Basta araw-araw kumikita ka, okay na yun. Ayan yung sa pamilya mo pa noon. Kasi Okay, magkasawa na. Sama-sama pa rin po kasi kaming pamilya. Yung kumbaga meron pa rin po kaming pagkakaan. Katulad nung nanay ko tsaka yung kuya ko, kasama pa rin namin sa... kasi ginagawa pa yung bahay mo. Opo, ganun. Nakikitira ka. Pero ganun pa man po kasi iba talaga yung ng pamilya namin. Parang close. suportahan. Kung sino yung gipit, tulungan. Katulad po ng kapatid ko nasa abroad na yun, kundi dahil sa kanya, hindi rin kami makapagsimula. And ngayon, nagpamilya na po siya. Kasi ala pa siyang pamilya nun syempre, iba yung mga uga-ugali, mga asawa, iba na yun Kaya meron ng limit, hindi katulad noon na talagang bigay lahat. So doon niya kami pinush na magbiyahe. Itong ginagawa mo, gaano kahirap to para sa'yo? Kung i-compare po kasi sa iba yung ibang hanap buhay katulad ng construction, mas madali. Kasi wala naman po kasing trabaho na mahirap, basta masaya ka. Kapag ka po naman pinagsawaan mo lahat ng bagay, ang lahat ay iisipin mo, nakakapagod. Kasi sabi ko nga po, pagod. Pag namahinga ka na 1 oras, patag na ulit yan, kumbaga, okay na po ulit yung katawan mo. And, kumbaga, pagka iisipin mo, mamaya, may kita na ako, man tayo, ganun. Pero nag-iisip pa rin po ako, syempre, ng ibang pagkakakitaan. Sabi ko nga po, gusto ko magbigas. Nag-try na rin po kasi kami magbigas nung lockdown. Kaso hindi siya nag-improve kasi nauutang. Yung kasi kaibahan ng may puhunan Pagka nautang, hindi mo na mapapaikot yung puhunan. Kamag-anak mo uutang, hindi mo naman pwedeng tanggihan, magkakatampuhan naman. Pero sa Balintawak, walang utang?
Meron po, pero ano lang, 3 days, 2 days, ganun lang. Nababayaran. Opo. At saka yun po, kita na lang namin yung inutang nila. Hindi Ah. na yung puhunan namin. Kasi ang mabigat po, pati puhunan. Pati puhunan na mauutang. utang. Opo. Okay, anong advice mo or message mo sa mga audience natin? Ano ang pwede nilang matutunan sa buhay niyo mag-asawa? Sa amin po, pag sa tungkol sa hanap buhay, sabi ko nga po, walang madaling hanap buhay. Ngayon, kung i-enjoy mo, magiging madali lang lahat. Kasi, at lalo tigit, pag nagkakaisa kayo mag-asawa talaga. Kasi pagka nagkakaisa, nagiging magaan ang trabaho at nagiging masaya. Tapos, yun nga, huwag kang magsasawa na sumubok ng mga bagay. Huwag kang magsasawa na maliit lang kita ko dyan, tutuusin mo maliit. Pag pinagsama-sama, lumalaki rin eh. Kaya para sa akin po, yung maliit na hanap buhay, basta unang-una, pray. Sabi ko nga po, magtiwala ka sa kanya na, kasi kahit na nga walang hanap buhay, pinapakain ka niya, maghanap buhay ka pa kaya. So, sa lahat, talagang para sa akin, i-enjoy mo lang lahat ng ginagawa mo at magtiwala ka sa taas. Yun lang. Paano mo i-describe yung tandem yung mag-asawa? Paano kayo nagtutulungan? Kung ano po yung kaya ko, gagawin ko. Kumbaga, yung kaya niyang maitulong sa akin, isusuporta niya. Pero pagka nakikita ko napapagod din siya, sinasabi ko, may time din na pahinga ka muna, huwag ka munang magbiyahe. Kung kunyari, lalo tigit, kung konti lang naman kalakal namin, padala na lang muna natin para makapagpahinga tayo parehas. Ganun. Kasi kapag yung pagod mo, itinuloy-tuloy mo pa parang masasawa ka Kaya po sa kanya, pagka nakakaramdam siya ng pagod, sige, pahinga muna tayo. Ganun po yung ano namin. Yung ngayon, pagiging magkasama namin sa hanap buhay, naghaharutan na lang kami para hindi kami napapagod. Ganun. Yung tulungan po namin, talagang siguro masasabi ko na yung asawa ko isa na sa maswerte ko nakasama kasi hindi siya maselan. Kahit na na hanap buhay, kasi di ba kung iisipan niyo ibang babae, ang gusto nila sa bahay lang. Pero siya po, kahit na pagod, pagka meron siyang nakikita na pagkakataon, tara, puntahan natin. Ganun. Ako naman, di naman pwede tumanggi. Sige, subukan natin. Ganun. Alright, Richie, thank you so much. Maraming salamat po sa pagbisita. Binigyan mo kami ng oras. Thank you rin po sa inyo. Masaya po kami na nakasama namin kayo. Ayan. Babalikan natin si Richie. Siguro enough for you. A year or 2 years. Mayaman na si Richie. Amen. In Jesus' name. Alright. Basta sikap lang. Yeah. Okay, so natutunan natin na isa na ng mga way ng pagninegosyo sa gulay, no? Ang malunggay ay isang crop na pwedeng i-farm, pero pwede mo rin pick upin or pitasin sa iba't ibang bahay dahil maraming mga bahay na nagtatanim lang ng konting malunggay o ilang punong malunggay na pwede mo siyang harvestin para makumpleto mo yung requirement mo for the day. So sila Richie ay sabi nga niya ay baguhan pa sa ganitong klaseng negosyo, pero maasa sila na sooner or later ay lalaki rin sila kagaya ng mga kasabayan nilang behero. Ayan. So tapos na po, 9:03. Tapos na. Dito, mabiyahe na sila papuntang Balintawak at doon pa lang mag-start yung bentahan. Okay, gusto kong magpasalamat kay Ma'am Jing Balda, ang provider ng aking wardrobe dito sa agribusiness. Siya po ay ang kanyang brand ay Gents Export Overruns. May wholesale, may retail, at sila po ay nasa second floor ng Divine Mart. Nandun sila sa Ilaya Street sa Binondo, Divisoria. Thank you, Ma'am Jing. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.